Isang pinagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Isang chapter na lang po at matatapos na natin ang aklat ng Genesis. Sa patuloy po nating pag-aaral, ang na-assign po sa akin na Bible verse ngayong gabi ay makikita po natin sa Genesis chapter 49 verses 29 to 33. Samahan po ninyo akong basahin ang Genesis chapter 49 verses 29 to 33 sa Magandang Balita Biblia version. Namatay at inilibing si Jacob. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na doon ninyo ako ilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa bukid ni Efron na Heteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham, at doon niya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimlay at namatay." Pinagpala ng Diyos ang ating mga salitang binasa. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito at muli pinagsama-sama mo kami upang pag-aralan ang iyong mga salita. Salamat sa pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa buong maghapon. Hinihiling namin, Panginoon, na pakalinisin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na puso, gayon din ng aming mga isipan. Ilayo mo kami sa mga bagay o dahilan upang malayo kami sa iyo. Bigyan mo po kami ng katalinuhan at karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Inaangkin na nga po namin ang katagumpayan ng gawain na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa kamatayan ni Jacob, the death of Jacob. Ano nga po ba yung maaari nating matutunan sa mga verses na ating nabasa? Una ko pong nakita dito ay yung death is certain. Death is certain meaning tiyak ang ating kamatayan. Sabi nga po dun sa verse 29, "Ngayon, papanaw na ako." Alam ni Jacob na mamamatay na siya. Nararamdaman niya. Kaya nga po, sa nakaraan nating mga pag-aaral, binasbasan na niya ang kanyang mga anak ng ayon at angkop sa kanila. Mababasa din natin sa mga ngaral chapter 7 verse 2, Magandang Balita Biblia version, "Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay." Sabi po dito, dapat nating alalahanin na tayo ay nakatakdaring mamatay. That death is certain. Pangalawa ko pong nakita dito is yung God's faithfulness through generations. Mababasa po natin yan sa verses 29 to 32, yung mga huling habilin ni Jacob. Sabi po doon, "Doon ninyo ako ilibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa bukid ni Efron na Heteo. Ang libingang iyo'y nasa Makpela sa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca, at doon ko rin nilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili sa mga Heteo." Sa pagbabaybay po natin ng libro ng Genesis, nakita po natin kung gaano katapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako mula pa kay Abraham, Isaac, maging kay Jacob. Sila man ay namatay, gayunpaman ang gawain at plano ng Diyos ay hindi natapos. Magpapatuloy ito sa mga susunod pa na henerasyon.
kung saan mas makikita pa natin yan sa mga susunod pa nating pag-aaral. Ang ikatlo ko pong nakita dito ay ang Jacob's faith in life and death. Bababasa natin sa Genesis chapter 47, verse 28, Magandang Balita Biblia version, na si Jacob ay nabuhay ng 147 taon. Alam naman natin na hindi siya naging perpekto, ngunit nagpakita pa rin si Jacob ng pananampalataya at katapatan sa Diyos habang siya ay nabubuhay. Sa kabila din ng mga huling sandali ni Jacob, alam na niya na mamamatay siya, pero hindi natin makikita o mabasa na nag-aalala siya o nababahala. Nagpapakita ito ng kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos. He has the assurance of God's promises. Namatay siya ng may kapayapaan sa puso. Walang sino man sa atin ang nakakaalam kung gaano tayo katagal mabubuhay. Ngunit hindi din ito dahilan para mawalan tayo ng malalim at patibay na pananampalataya sa Diyos. Amen at amen. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa paggabay sa amin, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Lord sa mga paalala na hinirin namin dapat katakutan ng kamatayan, pagkus dapat mas lumalim pa ang aming pananampalataya para sa iyo, na magtiwala at panghawakan din namin ang iyong mga pangako. Hinihiling namin na patuloy mo kaming pagpalain ng iyong karunungan. Naway ang mga aral na aming natutunan ngayon ay makatulong sa amin upang lumago pa ang aming pananampalataya sa bawat araw. Ito nga pong aming pinag-isang panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Yun lamang po and have a good night.